Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kasambahay na sinubok ng napakatinding hirap at sakripisyo. Paano kung ang matandang may sakit na inaalagaan mo ng buong puso, kahit iniwan na ng sarili niyang mga anak at kahit wala ka ng natatanggap na sahod, may itinatago palang isang napakalaking lihim. Isang lihim na magpapabago sa iyong buhay magpakailanman. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib at tahimik na baryo sa Panglao, Bohol, nakatayo ang isang luma at dilapidated na bahay na gawa sa pawid at lumang kahoy. Malayong malayo ito sa mga sikat na resort at magagandang tanawin na dinadayo ng mga turista. Dito sa lumang bahay na ito naninirahan si Lorna, isang 34 anyos na kasambahay na nagmula pa sa lalawigan ng Leyte. Si Lorna ay 5 taon nang nagsisilbi sa tahanan ni Lolo Inte. Isang 80 taong gulang na matanda na paralisado ang iba mang bahagi ng katawan at may malalang karamdaman sa baga. Sa unang 3 taon na pamamalagi ni Lorna sa bahay na iyon, may nagpapadala pa ng maliit na allowance para sa sahod at pagkain mula sa 3 anak ni Lolo Inte na nakabase sa Manila. Ngunit nang pumasok ang ika-4 na taon, bigla na lamang naputol ang komunikasyon at padala ng mga ito. Gabi-gabi, naririnig ni Lorna ang mahihinang ingay ng hangin na dumadaan sa mga bitak ng dingding. Ngunit mas masakit para sa kanya ang marinig ang ubo at huni ng dibdib ng matanda habang pilit nitong hinahabol ang kanyang hininga. Lolo Inti, inumin niyo muna po itong mainit na sabon na malunggay. Pasensya na po kayo at ito lang muna ang maipapakain ko sa inyo ngayon. Naubos na po kasi ang natitira kong ipon para sa pambili ng gamot niyo sa ubo kahapon. Lorna, Iha, bakit hindi ka pa umalis? 2 taon ka nang walang natatanggap na sahod mula sa akin. Iniwan na ako ng sarili kong mga anak. Wala na silang pakialam kung nabubuhay pa ako o patay na. Huwag mo nang aksayahin ang buhay mo sa isang katulad kong pabigat na lang sa mundo. Ano ba kayo, Lolo Inti? Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi ko pa kayo maiiwan ng mag-isa rito. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa Leyte na may takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa. Habang kaya ko pa magtrabaho, habang may lakas pa ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi po pera ang dahilan kung bakit ako nananatili rito. Pamilya na po ang turing ko sa inyo. Para makatawid sa araw-araw na pangailangan, naglalakad si Lorna ng ilang kilometro tuwing madaling araw para mamasada ng labada sa ibang karatig bahay. Ang kaunting kitang nakukuha niya mula sa paglalaba at paglilinis ng bakura ng ibang tao ay diretso niyang ibinibili ng bigas, gulay at mga kinakailangang gamot ni Lolo Inti. Maraming beses na rin siyang pinagsabihan ng kanyang mga kapitbahay na iwan ng matanda dahil wala naman daw siyang mapapala rito at nag-aaksaya lamang siya ng panahon at lakas. Ngunit nanatiling matatag ang kalooban ni Lorna. Isang hapon, habang naglalakad si Lorna pabalik sa bahay, dala ang kalahating kilo ng bigas at 2 lata ng sardinas. Nakasalubong niya si SPO Tumario, ang lokal na pulis na nakatalaga sa barangay. Lorna, kamusta ang lagay ni Lolo Inti? Nakikita kita araw-araw na naglalakad ng napakalayo para lang makapagtrabaho. Nabalitaan ko sa barangay na 2 taon na palang hindi nagpapadala ang mga anak ng matanda. Bakit hindi mo ipabot sa social welfare para maipasok siya sa pasilidad ng pamahalaan? Sir Mario, salamat po sa pag-aalala. Pero hanggat kaya ko pa po siyang alagaan, ako na muna po. Natatakot po ako na baka lalong manghina si Lolo Inti kung ililipat siya sa ibang lugar. Masaya naman po siya rito sa tahimik na paligiran. Baka rin po balang araw ay maalala siya ng mga anak niya at bumalik sila rito. Napakabuti ng iyong kalooban, Lorna.
Bihira na ang taong katulad mo sa panahon ngayon. Kung may kailangan ka o kung sumumpong ang karamdaman ni Lolo Inti, huwag kang mag-atubiling pumunta sa presinto o sa bahay ko. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po, Sir Mario. Malaking tulong po ang inyong malasakit. Pagdating sa bahay, nadatna ni Lorna si Lolo Inti na nakatitig sa lumang baol na gawa sa nara na nakalagay sa sulok ng kanyang silid. Ang baol na iyon ay laging nakakonsi ng 2 malalaking padlak. Kahit kailan ay hindi iyon binuksan ng matanda sa harap ni Lorna. At kailanman ay hindi rin nagtanong ang dalaga tungkol doon, out of respect sa privacy ng kanyang alaga. Napansin ni Lorna na tila may hawak na maliit na kwaderno at isang lumang susi ang matanda. Ngunit mabilis itong itinago ni Lolo Inti sa ilalim ng kanyang unan nang marinig ang yabag ng mga paa ni Lorna. Lorna, halika rito sa tabi ko, iha. Bakit po, Lolo Inti? May masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po bang ipag-init ko kayo ng tubig? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Sa loob ng 2 taon na walang-wala ako, hindi mo ako pinabayaan. Pinakain mo ako mula sa sarili mong pawis. Inalagaan mo ang katawan kong ito na tila itinapon na ng sarili kong dugot laman. Gusto kong tandaan mo, Lorna. Ang Diyos ay nakakakita sa lahat ng kabutihan ng tao. Walang sakripisyo na hindi nabibigyan ng kaukulang ganti sa tamang panahon. Lolo, ginagawa ko po ito dahil mahal ko kayo at ayaw kong maramdaman ninyo na nag-iisa kayo sa mundo. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa sahod o sa mga nawalang tulong. Ang mahalaga po ay nakakatawid tayo sa araw-araw. Ngunit hindi alam ni Lorna sa mga susunod na araw, isang matinding pagsubok ang darating sa kanilang buhay. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa lalawigan ng Bohol, biglang lumala ang kondisyon ni Lolo Inti. Nagsimula itong manginig sa labis sa sipon at taglat, at hirap na itong huminga. Naubos na ang lahat ng gamot ng matanda, at wala ni isang sentimo sa bulsa ni Lorna. Sa gitna ng dilim at malakas na bagyo, kailangan gumawa ng paraan ni Lorna upang mailigtas ang buhay ng matanda. Tatakbo pa siya sa kapitbahay para humiram ng tulong. At ano ang lihim na itinatago ni Lolo Inti sa loob ng misteryosong baul na iyon na maaaring magbago sa kapalaran nilang dalawa? Ang hangin sa labas ng bahay ay tila humahagupit sa mga lumang yero at dingding na kawayan. Malakas ang buhos ng ulan sa bayan ng Panglao at ang kadiliman sa paligid ay lalong pinalala ng biglaang pagkawala ng kuryente sa buong barangay. Sa loob ng maliit na pawid na bahay, nag-iisang gasera lamang ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa silid ni Lolo Inti. Si Lorna ay tulak ng takot at pag-aalala habang pinupunasan ang mainit na katawan ng matanda gamit ang basang bimpo. Naririnig niya ang bawat mahirap at paos na paghinga ni Lolo Inti. Ang dating mahinang ubo ay naging tuloy-tuloy na ngayon at mapapansin ang bakas ng dugo sa panyo na ginagamit ng matanda. Lolo Inti, kumapit po kayo. Huwag po kayong bibitaw. Kukuha po ako ng tulong sa labas. Ipagpaumanin niyo po. Iiwan ko muna kayo ng ilang minuto para tumakbo sa tindahan ni Tia Ising o kaya sa presinto kay Sir Mario. Huwag, Lorna. Huwag kang lalabas sa gitna ng bagyo. Mapapahamak ka lang sa daan. Walang ilaw sa labas. At napakalakas ng agos ng tubig sa kalsada. Dito lang sa tabi ko. Pakiusap, Iha. Pero, Lolo, kailangan niyo po ng gamot. Kailangan niyo pong madala sa ospital. Wala na po tayong natitirang pera at wala na rin po tayong gamot para sa baga ninyo. Hindi ko po kayo kaya pwedeng panoorin na lang na nahihirapan ng ganito. Lorna, ang oras ko ay malapit na. Nararamdaman ng katawan ko na unti-unti nang napapagod ang puso ko. Sa loob ng 2 taon, ikaw ang naging ilaw at anghel na ipinadala sa akin ng may kapala. Walang pera o gamot ang makakapagpabalik sa lakas ng isang matandang katulad ko na wala nang natitirang lakas. Pero bago man lang, ipikit ko ang aking mga mata. Gusto kong malaman mo,
na hindi ako nag-iisa dahil kasama kita. Hindi napigilan ni Lorna ang humagulgol. Umiyak siya habang nakaluhod sa gilid ng papag ng matanda. Sa kabila ng sarili niyang kapaguran mula sa magapang paglalaan ng lakas sa labada, wala siyang naramdamang galit o pagsisisi sa pag-aalaga kay Lolo Inti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot na mawala ng isang taong itinuring na niyang sariling ama. Hindi sumuko si Lorna. Sa kabila ng pakiusap ng matanda, mabilis siyang kumuha ng kapote at lumabas sa gitna ng malakas na bagyo. Tumakbo siya sa matarik at madulas na kalsada patungo sa tindahan ni Tia Ising. Tia Ising! Tia Ising! Pakiusap po. Buksan yung pinto. Si Lolo Inti po. Napakalakas ng lagnat at hindi na makahinga. Pautangan niyo muna po ako ng gamot at kahit kaunting maiinit na pagkain. Babayarin ko po sa susunod na linggo kapag nakakuha ko ng maraming labada. Binuksan ni Tia Ising ang maliit na bintana ng tindahan. Nakatitig kay Lorna na may halong awa at pagtataka. Lorna, Diyos ka. Napakalakas ng bagyo sa labas. Bakit nagpapakahirap ka pa sa matandang yan? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Pinabayaan na siya ng sarili niyang mga anak na sina Ronald, Gina, at Patrick. Nagpapakasaya mga yun sa Maynila habang ikaw ay nagpapakapagod dito ng walang sahod. Ito, kunin mo itong natitirang paracetamol at itong maliit na lata ng gatas. Huwag mo nang isipin ang bayad. Ibinibigay ko na sa iyo yan dahil naawa ako sa ginagawa mong sakripisyo. Maraming salamat po, Tia Ising. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mabilis na tumakbo pabalik si Lorna sa bahay. Sa gitna ng dilim, muntik pa siyang madulas sa putikan. Ngunit hawak-hawak niya na maigpit ang plastik na naglalaman ng gamot at gatas. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang pinaiyak ang maligamgam na tubig at ipinainom ang gamot kay Lolo Inti. Pinunasan din niya ang buong katawan ng matanda hanggang sa unti-unting kumalma ang paghinga nito at makakatulog ng maimbing. Madaling araw na nang makapagpahinga si Lorna. Nakaupo siya sa gilid ng papag habang nakasandal ang kanyang ulo sa gilid ng higaan ng matanda. Dahil sa matinding pagod, nakatulo ang kanyang mga mata. Nang sumikat ang araw kinaumagahan, maayos na ang panahon sa Panglao. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga bintana ng bahay. Nagising si Lorna nang maramdaman niyang may humahaplos sa kanyang buhok. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Lolo Inti na nakatitig sa kanya gamit ang malilinaw at mapayapang mga mata. Magandang umaga, Lorna. Maraming salamat sa ginawa mo kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na naabutan ng pagsikat ng araw ngayong umaga. Lolo, mabuti naman po at magaan ang pakiramdam ninyo. Pinag-alala niyo po ako ng gusto kagabi. Huwag niyo na po ulitin yun, ha? Lorna, may gusto akong ipagawa sa iyo. Isang napakahalagang bagay na dapat mong maipangako sa akin na gagawin mo ng walang alinlangan. Ano po yun, Lolo Inti? Kahit ano po, basta para sa ikabubuti ninyo. Tumingin ka sa ilalim ng unan ko. May makikita kang 2 susi at isang maliit na sobre. Kunin mo yan. Nagtataka man, inabot ni Lorna ang kamay sa ilalim ng lumang unan ng matanda. Doon ay naramdaman niya ang 2 mabibigat na susi na gawa sa tanso at isang kulay kayamangging sobre na nakatupi. Iniabot niya ito kay Lolo Inti. Ngunit umiling ang matanda at muling itinulak ang mga ito pabalik sa kamay ni Lorna. Sa iyo na yan, Lorna. Ang mga susi na yan ang magbubukas sa lumang baol sa sulok ng silid na ito. Ngunit may isang hiling ako sa iyo. Huwag na huwag mong bubuksan ang baol na iyon habang ako ay nabubuhay pa. Buksan mo lamang iyon sa araw na ako ay mawala na sa mundong ito. Pangako ba? Lolo, ano po bang ibig sabihin nito? Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Hindi po kayo mawawala. Malakas na po kayo ulit, oh. Mangako ka muna sa akin, Lorna.
Mangako ka na susundin mo ang hiling ng isang matanda na walang ibang maipapamana sa iyo, kundi ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Sige po, ipinapangako ko po, Lolo Inti. Susundin ko po ang kagustuhan ninyo. Lumipas ang ilang buwan. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalong naging maalaga si Lorna sa matanda. Habang ang mga anak ni Lolo Inti ay patuloy na walang paramdam at hindi man lang tumatawag para kamustahin ang estado ng kanilang ama. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng baul na iyon? Bakit mahigpit na ipinagbawal ni Lolo Inti ang pagbubukas nito habang siya ay nabubuhay pa? At ano ang mangyayari kapag ang mga anak niyang nag-iwan sa kanya ay biglang bumalik ng mabalitaan ang isang hindi inaasahang pangyayari? Lumipas ang 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon ng matinding bagyo. Sa kabila ng masusing pag-aalaga ni Lorna, ang katawan ni Lolo ay unti-unti na talagang ginagapi ng kanyang katandaan at karamdaman. Sa kabila ng pangkalahatang panghihina, nanatiling malinaw ang pag-iisip ng matanda at laging may ngiti sa kanyang mga labi tuwing nakikita si Lorna. Isang maaliwalas na hapon, habang si Lorna ay nagpapatuyo ng mga nilabang damit sa bakuran, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang dilapidated na bahay. Mula rito ay bumaba ang 3 taong bihis na bihis. 2 lalaki at isang babae na bakas ang karangyaan sa kanilang mga kasuotan at nalahas. Sila ay sina Raymond, Marco at Janice. Ang 3 anak ni Lolo Inti na 2 taon lang hindi nagpapadala maski ng 1 sentimo at tuluyang nakalimot sa kanilang ama. Diyos ko, ano ba itong lugar na ito? Napakabaho at napakadumi. Buhay pa ba si Papa sa loob ng lumang kubo na ito? Hoy ikaw, ikaw bang kasambay dito? Bakit ganyan ang itsura ng bahay? Bakit parang baboy mo nag-aalaga rito? Magandang hapon po. Kayo po ba mga anak ni Lolo Inti? Kayo po ba sina Sir Raymond, Sir Marco, at Ma'am Janice? Oo, kami nga. Nasaan ang ama namin? Pumasok ka sa loob at sabihin mong narito kami. Nag-abala pa kaming bumiyahe mula Maynila hanggang dito sa Bohol para lang asikasuhin ang ilang papeles ng lupa na nakapangalan sa kanya. Napahawak si Lorna sa kanyang dibdib. Hindi man lang nagtanong ang mga ito kung kamusta ang kalusugan ng kanilang ama. Hindi man lang nag-alala kung nakakakain ba ito o kung may gamot na iniinom. Ang tanging pakay ng mga ito sa pagbabalik ay ang mga ari-arian at lupa ng matanda. Pumasok ang 3 sa loob ng bahay. Si Lolo Inti na nakahiga sa papag ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata nang marinig ang pamilyar na mga boses. Raymond, Marco, Janice, dumating pala kayo. Papa, bakit ganyan ang itsura nyo? Mukha na kayong pulubi. Bakit hindi kayo naglinis? Tsaka Lorna, bakit hindi mo inaayos ang higaan ni Papa? Binabayaran ka namin para alagaan siya. Ma'am Janice, ipagpamanhin niyo po. Pero 2 taon na pong walang pinapadalang sahod o pambili ng gamot mula sa inyo. Lahat po ng pagkain at gamot ni Lolo Inti sa loob ng 2 taon ay nanggaling po sa sarili kong paglalaba at pagtatrabaho sa ibang bahay. Wala kang karapatang pagsabihan kami, Lorna. Katulong ka lang. Utang na loob mo pa na ipinalagay ka namin sa bahay na ito. Huwag mong isumbat sa amin yung sinasabi mong sakripisyo dahil obligasyon mo. Dahil utusan ka lang. Tigil! Tumigil kayo! Huwag niyong pagsalitaan ng masama si Lorna. Si Lorna ang naging tunay kong pamilya nung itinapon niyo na ako na parang basurang walang pakinabang. Pumunta kayo rito hindi para alagaan ako, kundi para sa pera at lupa. Papa, magpakatotoo tayo. Matanda ka na at malapit nang mamatay. Kailangan na naming ilipat ang titulo ng natitirang lupa rito sa Bohol sa pangalan namin bago pa maging huli ang lahat. Permahan mo na itong mga papeles na dala namin. Wala akong pepermahan. Umalis kayo sa harap ko. Umalis kayo! Dahil sa matinding galit at emosyon,
Biglang inatake na matinding ubo si Lolo Inte. Nag-agaw buhay ang matanda habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Sa halip na tulungan o tawagan ng ambulansya ang kanilang ama, nagmamadaling lumabas ng bayan 3 anak dahil sa takot na mapagbintangan o maabutan ng kung anong sakuna. Diyos ko, mamamatay na yata si Papa. Tara na, umalis na tayo rito. Tsaka na lang natin asikasuhin ng mga papeles kapag wala na siya. Tara na, pabayaan nyo na yung katulong na yan ang mamroblema sa kanya. Mabilis na umalis ang kotse ng 3 walang pusong anak. Si Lorna naman ay mabilis na lumapit kay Lolo Inte. Pilit na pinapakalma ang matanda at hawak-hawak ang kamay nito habang umiiyak. Lolo Inte, kumapit po kayo. Lalabas po ako. Hingi ako ng tulong kay Sir Mario. Huwag na, Lorna Iya. Ito na ang oras ko. Huwag ka nang umiyak. Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Ang susi at ang baol. Sa iyo ang lahat ng iyon. Maraming salamat, Lorna. Sa uling buntong hininga ni Lolo Inte, tuluyan ang pumikit ang kanyang mga mata. Hawak-hawak pa rin ni Lorna ang malamig na kamay na matanda habang umiiyak ng napakalakas sa gitna ng tahimik na bahay. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si SPO2 Mario kasama ang ilang tauhan ng barangay upang tulungang asikasuhin ang bangkay ni Lolo Inte. Dahil walang ibinigay na tulong ang mga anak at hindi na rin makontak ang mga ito, si Lorna ang gumawa ng paraan gamit ang tulong ng barangay at ni Sir Mario upang mabigyan ng maayos na burol at libing ang matanda. Pagkatapos ng simpleng libing, bumalik si Lorna sa walang taong bahay. Tahimik ang paligid. Nakaupo si Lorna sa gilid ng papag habang nakatitig sa misteryosong baol sa sulok ng silid. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang 2 susi at ang brown na sobrang ibinigay sa kanya ni Lolo Inte. Sa wakas, dumating na ang araw na maaari na niyang tuparin ang huling bilin ng matanda. Ang buksan ang baol. Dahan-dahang lumapit si Lorna sa baol. Isinuksok niya ang unang susi sa unang padlak. Narinig ang tunog ng pagkabukas nito. Isinuksok niya ang ikalawang susi sa ikalawang padlak. Nang buksan ni Lorna ang mabigat na takip ng baol, napasingap siya at napahawak sa kanyang bibig. Hindi niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata sa natuklasan niyang laman ng mga ito. Ano ang nakita ni Lorna sa loob ng baol na lalong magpapasabog sa galit ng mga anak ni Lolo Inte? At paano mababago ng natuklasang ito ang buong buhay ng isang simpleng kasambahay? Dahan-dahang inangat ni Lorna ang mabigat na takip ng lumang baol na gawa sa nara. Ang amoy ng lumang papel, kahoy at katad ay agad na humalimuyak sa buong silid. Sa mahinang liwanag ng hapon na pumapasok sa bintana, pilit na inaniwan ni Lorna ang nilalaman ng baol. Walang lumang damit o basahan sa loob nito. Ang nakatambak sa loob ng baol ay mga maayos na nakabalot na mga dokumento, mga bankbook mula sa iba't ibang malalaking bangko sa bansa, at ilang makakapal na bandil ng mga sertipiko ng stock at land titles. Sa pinakaibabaw ng mga papeles ay may isang kulay itim na folder na may nakasulat na Huling Habilin at Pagmamay-ari ni Vicente Valdez o Lolo Inte. Dahil doon, nanlamig ang buong katawan ni Lorna. Napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hinahawakan ang mga bankbook. Nang buksan niya ang isa sa mga ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang bilang ng mga zero sa uling balanse. Mga halagang umaabot sa daan-daang milyon sa bawat account at kapag pinagsama-sama ang lahat ng ari-arian, lupa at shares sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas at abroad, pumapalo ito sa mahigit 3 bilyong piso. Diyos ko, Lolo Inte, sino po ba talaga kayo? Bakit napakarami niyong ari-arian pero nagtiis kayo sa ganitong uri ng buhay? Kasama sa baol ang isang sulat na nakatutok mismo para kay Lorna. Dahan-dahan itong binuksan ni Lorna at binasa ang bawat salitang isinulat ng matanda noong malakas pa ang kamay nito. Lorna,
aking tapat na anak sa puso. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay pumanaw na ako. Ang tunay kong pangalan ay Vicente Valdez. Ako ang dating nagmamay-ari ng Valdez Group of Companies, isang malaking korporasyon sa larangan ng real estate at shipping. Nang magkasakit ako 5 taon nang nakakaraan, sinubok ko ang aking 3 anak na sina Raymond, Marco, at Janice. Nagpanggap akong nawala ng yaman at nagkasakit upang makita kung sino sa kanila ang totoong nagmamahal sa akin bilang ama. Ngunit pinalayas at pinabayaan nila ako. Iniwan nila ako rito sa Bohol upang mamatay sa karalitaan. Ngunit pinarating ka ng may kapal sa buhay ko. Sa loob ng 2 taon na wala akong maibigay sa iyong sahod, hindi mo ako pinabayaan. Naglaba ka, nagpakahirap, at nagtiis ng gutom para lang may maipakain sa akin at maibili ng gamot. Ibinigay mo sa akin ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya na hindi may pagkakaloob ng sarili kong dugot laman. Dahil dito, sa tulong ng aking pampribadong abogado at notaryo publiko, inilipat ko ang lahat ng aking legal na ari-arian, kabilang ang aking mga bangko, shares, at mga lupa sa iyong pangalan. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng aking 3 bilyong pisong yaman. Ang 3 kong anak ay hayagan kong tinanggalan ng karapatan sa pamana dahil sa kanilang pagtataksil at pagpapabaya. Gamitin mo ang yamang ito sa kabutihan, Lorna. Hindi makahinga si Lorna sa matinding gulat at emosyon. Umiyak siya ng napakalakas habang nakayakap sa sulat ng matanda. Hindi niya kailanman inisip ng matandang inalagaan niya sa gitna ng kahirapan ay isa palang bilyonaryo na nagsubok sa katapatan ng mga tao sa kanyang paligid. Kinabukasan, habang nasa loob pa rin ng bahay si Lorna at nag-aayos ng mga papeles kasama si Atty. Fernando, ang pampribadong abogado ni Lolo Inte na mabilis na lumipad patungong Bohol nang mabalitaan ang pagpanaw ng matanda. Biglang pumasok ng walang pakundangan ang 3 anak na sina Raymond, Marco at Janice. Aha! Huling-huli ka! Ano yung ginagawa mo sa bahay ng ama namin? At sino yung lalaking kasama mo? Pulis, tanod, huliin niyo yung katulong na yan. Siguradong ninanakawan niya mga gamit ni Papa ngayong patay na siya. Bakit nakatambak yung mga papeles na yan sa lamesa? Ipagpauman ninyo Mr. Raymond, Mr. Marco Valdez, at Miss Janice Valdez. Ako si Atty. Hector Fernando, ang legal counsel ng inyong yumaong ama na si Don Vicente Valdez. Don Vicente, Bakit mo tinawag na Don si Papa? At anong sinasabi mong abogado ka niya? Ang inyong ama ay hindi isang mahirap na matanda na iniwan nyo sa kubong ito. Siya ang may-ari ng Valdez Corporation. Ang kanyang paghirap sa lugar na ito ay isang pagsubok lamang upang malaman ang inyong katapatan. At 2 taon niyong pinatunayan na wala kayong malasakit sa kanya. Ano? Bilyonaryo si Papa? Ibig sabihin, mayaman kami. Nasaan mga titulo at bank book? Raymond, Marco, kunin yung mga papeles sa lamesa. Akin yan. mabilis na inarangan ni Atty. Fernando ang 3 at inilabas ang notaryadong dokumento. Huwag kayong mga has na umawak sa anumang papeles dito. Ayon sa last will and testament ni Don Vicente Valdez, na nailipat na sa legal na proseso bago pa siya pumanaw, kanilang itinanggol o disinherited kayong 3. Wala ni isang sentimo na mapupunta sa inyo. Anong walang mapupunta sa amin? Kami ang mga legal na anak. Hindi pwedeng makuha ng ibang pera ni Papa. Kaninyo niya binigay ang yaman niya. Ang lahat ng ari-arian, pondo sa bangko, kumpanya, at lupa na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso ay buong pusong ipinamana ni Don Vicente Valdez kay Binibining Lorna. Ang taong nag-alaga at nagmahal sa kanya nang walang kapalit nung itinapon niyo siya. Ano? Sa katulong na yan? Gulat, galit at inggit ang bumalot sa mukha ni na Raymond, Marco at Janice.
Hindi pumapasok sa kanilang isip na ang kasambahay na itinuring nilang basahan at walang halaga ay siyang nagmamay-ari na ngayon ng buong imperyo ng kanilang yumaong ama. Hindi ako papayag. Peke yung huling habili na yan. Ginayumaw tinakot ng katulong na yan si Papa para pumirma. Ipapawalang bisa namin yan sa korte. Kami ang mga tunay na anak. Kami may karapatan sa pera ng Valdez Group. Mr. Raymond Valdez, subukan ninyong magdemanda. Ang last will and testament ng inyong ama ay ginawa sa harap ng 3 independent witnesses. Legal na nakadiin sa mga psychiatrists na nagpapatunay na matino ang isip ni Don Vicente at may kasamang video recording habang ipinapaliwanag niya ang dahilan ng pagtatakwil sa inyo. Nakasa doon kung paano ninyo siya pinabayaan sa loob ng 2 taon nang walang sahod ang kanyang kasambahay at walang pambili ng gamot. Lumapit si Janice kay Lorna at pilit na inaagaw ang hawak nitong folder. Ibigay mo sa amin yan. Manggagatso ka. Wala kang karapatan sa bilyon-bilyon ni Papa. Katulong ka lang. Magkano bang kailangan mo? Babayarin ka namin ng 5 milyon. Umalis ka lang dito at ibigay mo sa amin ang lahat ng titulo. Dahan-dahang tumayo si Lorna, may katatagan sa mga mata at boses. Ma'am Janice, hindi ko po ibebenta o ipagpapalit ang tiwalang ibinigay sa akin ni Lolo Inte. Sa loob ng 2 taon, nakiusap at nagdasal ang ama ninyo na sana kahit isang beses man lang ay bisitahin niyo siya o tawagan. Hindi pera ang kailangan niya sa inyo, kundi pagmamahal ng mga anak. Pero anong ginawa niyo? Nung bumalik kayo rito ng 1 linggo, ni hindi niyo man lang siya kinamusta. Ang mga papeles lang ng lupa, ang hinahanap niyo. Huwag kang pakialamera sa pamilya namin. Anak kami. Katulong ka lang. Habang nag-uusap sila, pumasok si SPO Tomario sa loob ng bahay kasama ang 2 pang pulis mula sa munisipyo. Makisuyo lang po mga sir at ma'am. Nakarating sa aming presinto ang gulo rito. Attorney Fernando, maayos po ba ang lahat? Salamat sa pagdating, Officer Mario. Ang 3 taong ito ay nanggugulo at nagtatangkang mang-agaw ng mga legal na dokumento mula sa aking kliyente na si Binibining Lorna, ang sole heir ni Don Vicente Valdez. Tumingin ng matalim si SPO Tomario kina Raymond, Marco at Janice. Mga mama't sir, pakiusap lang po na lumabas kayo ng maayos sa ari-ariang ito. Kung mayroon kayong reklamo, dumaan kayo sa tamang proseso ng batas sa korte. Ngunit habang walang utos ang hukuman, si Binibining Lorna ang legal na may hawak ng bahay at ng lahat ng ari-arian ni Lolo Inte. Kung hindi kayo lalabas, mapipilitan kaming arestuin kayo sa kasong trespassing at unjust vexation. Walang nagawa ang 3 anak kundi ang lumabas ng bahay habang nagmumura at nagwawala sa galit. Sinubukan nilang maggain ng demanda sa korte sa Maynila upang ipawalang bisa ang huling habili ni Don Vicente. Ngunit dahil sa lakas ng mga ebidensya, video recording at testimonya ni SPO Tomario, Tia Ising at ng abogado, tuluyang ibinasura ng hukuman ang kanilang habla. Dahil sa matinding gastos sa abogado at sa kanilang marangyang pamumuhay na wala nang natatanggap na suporta mula sa Valdez Corporation, unti-unting nababaon sa utang ang 3 anak hanggang sa mawala sa kanila ang kanilang mga sariling negosyo at bahay sa Maynila. Ang kanilang kasakiman ang mismong nagdala sa kanila sa sarili nilang pagbagsak. Samantala, si Lorna ay nanatiling mababa ang loob sa kabila ng pagiging isang bilyonaryo. Hindi siya nagpadala sa luho at silaw ng salapi. Sa tulong ni Attorney Fernando, itinayo ni Lorna ang Don Vicente Valdez Foundation, isang malaking charitable organization na nakatutok sa pagbibigay ng libreng gamot, pagkain at tirahan para sa mga matatandang pinalayas, pinabayaan at itinapon ng kanilang sariling mga pamilya. Ipinatayo rin ni Lorna ang isang pampublikong pasilidad at ospital sa Panglao, Bohol para sa mga mahihirap na mamamayan upang wala ng taong katulad ni Lolo Inte ang maghihirap sa oras ng pagkakasakit. Naglaan din siya ng malaking pondo para tulungan ang mga kapitbahay na katulad ni Tia Ising at binigyan ng parangal si SPO Tomario sa kabutihan nito. Isang hapon, habang nakatayo si Lorna sa harap ng napakagandang memorial garden kung saan nakalibing si Lolo Inte,
Tumingin siya sa langit habang may ngiti sa kanyang mga labi. Lolo Inte, maraming salamat po sa tiwala at sa aral na ipinamana niyo sa akin. Hindi ko po sasayangan ang yamang ito. Gagamitin ko po ang bawat piso nito para magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga taong nakakalimutan ng mundo. Katulad ng pagmamahal na ipinaramdam niyo sa akin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dugo o sa sahod na natatanggap sa araw-araw, kundi sa purong kabutihan ng puso na marunong magmahal at magmalasakit ng walang hinihinging kapalit. Sa uli, ang kabutihan ay laging may nakalaang napakalaking ganti mula sa poong may kapal sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito rito sa Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa marami pang nakakapukaw damdaming kwento. Hanggang sa muling pagkakataon, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.